lang. Tas still, nakakapagtaka mga kahombre ko. Kapag mga sikat, mga influencers, mga artista, talagang binibigyan niya po ng time. Natawa nga ako dun sa beses na yun na binibigyan siya ni Awit ng pera. Parang ang ine-expect niya is yung buong bundle ang ibibigay ni Awit, pero hindi, 20 mil lang. Medyo yung mukha niya nagbago doon. Alam niyo yan, mga kahombre ko. And yung pag-reject niya sa mga mababang mga regalo, there you understand. Meron pa ngayon, lately, yung kay Boss Toyo. Isipin nyo to mga kahombre ko, merong isang tao na nag-donate kay Diwata na worth 100,000 na kung ano man tawag doon, basta bracelet na gold. Could you imagine mga kahombre ko, bakit kayo, mga nyo, bakit kayo ay nagdo-donate sa isang mayaman na? Hindi ko magets. Bakit ikaw, tao dito sa planet Earth, bakit ikaw ay gigil na gigil makapunta kay Diwata? Bakit si Diwata ang binibigyan mo ng 100,000, 1,000,000, 2,000,000, house and lot, madaming kotse, kung ano-ano? Bakit si Diwata? Pero pwede mo naman, sigurado sa mga influencers, sobrang dami nagme-message mga kahombre ko sa akin nga. Nalaos na ako, dami nagme-message pa rin sa akin, nahingi ng tulong eh. Sa mga yan pa kaya. Bakit hindi nila matulungan yan? Bakit hindi nila matulungan yung mga totoong in need? At bakit yung tulad ni Diwata ang tinutulungan nila? Simple lang ang sagot. Alam nyo kung ano yon? Return of investment. Pagka kasi sila ay nagbigay sa hindi sikat na mahirap lang, walang views doon. Naintindihan nyo? Views is equivalent to money. Pero sa mga negosyante, mga kahombre ko na nagbigay ng kotse, ng bahay at lupa, mga malalaking pera, 1,000,000, 2,000,000, yung views ay utot lang. Walang kwenta yung views. They are more into their brandings. Gets? Branding. So, yung branding ng mga negosyo nila na na-flex nila through this guy, Diwata.